Hello again mga tropa, kamusta na kayo? Ito si Balbaliw. Oh, shout out sa mga tropa natin. At pasensya na, ngayon ako nakagawa ng video. Pasensya na. Very busy, ang dami na asikaso. Lahat, ang dami. Oh, shout out muna sa mga tropa natin. Si Ma'am Madeline Ibanez from Taiwan. Yeah, shout out ko. Si Ma'am Grace Pe. Hi Ma'am. Si Ma'am Penny Biray. Shout out din. At saka ito, nagpapa-shout out yung mga tropa natin. Si Carl Johnson. Carl Johnson. At saka si Miss Taurus. Pucha, shout out sa iyo. At saka si Gabriel Diaz. Shout out mga tropa. Simulan natin ngayon at meron bagong inikot na naman si Boss Zark. Pucha, ngayon napunta sa Vietnam. Wow, shit. Iba na to talaga. Level up to si Boss. Simulan natin. Ghost Town sa Hanoi ang pinuntahan niya. Tingnan natin ha, ang exploration niya. Overnight daw to sa Ghost Town. Siya. Bago lahat, baka mapanis. Kawawa naman ako. Like and subscribe sa channel ko ha. Share nyo. Okay, sige. Ito na. Ayan na. Ayan. Okay. Today we're going to spend an overnight sa isang ghost town dito sa Vietnam. Ang Hanoi Lideco Ghost Town. Uy, pucha. Ito Malay ba? Kailangan na namin na may exit dito. Nasa likod ko ang Lideco Compound Mansions na ngayon. Ang bangis talaga ni Boss Zark, no? Nasa nasa Vietnam. Doon na nagbablog. Hindi na sa Pinas kasi nagsawa na ata. Ang dami na niya naikot. Ngayon, dyan siya ngayon. Abandon. Ghost Town sa Vietnam. Ay tinatawag bilang Lideco Ghost Town. Lideco at Ghost ito Town. ay matatagpuan dito sa Hanoi, Vietnam. Ito ang Wow. pinakamalaki at malawak na abandoned place na napuntahan namin sa ngayon. Taong 2008 hanggang 2013, sinimulang gawin ang lahat ng bahay na naririto. 650 houses in total. Pero grabe, sayang, no? Ang ganda, mga mansion, no? Bakit kaya pinabayaan nila, no? At merong design na French-style mansions. French Ginawa style. itong Lideco compound ng mga upper-class Vietnamese Grabe, sa kadahilanan na gusto nilang magkaroon ng luxury feels na bahay at malayo sa ingay ng syudad. Ngunit ang lahat ng project na ito ay nasayang. Naabandona ito naman, dahil no? sa kakulangan ng demand sa pagbili ng mga bahay. Samahan na rin ng kakulangan sa Nalugi sa bentahan, kaya ganun. Ayan. endorsement at advertisement. At dahil dyan, ito ay nagresulta sa kawalan ng tiwala ng mga buyer na ang proyektong ito ay magiging successful in the future. Dahil dito, ang naglalaki ang mga bahay na naririto ay hindi na natapos at naiwang nabubulok magpasa hanggang ngayon. And the most tricky part is, dahil nga naabandona na ng matagal, maraming naniniwala na ang mga bahay na naririto pinamamahayan na ng mga espiritong hindi natin nakikita. Wow. Pagdating namin sa lokasyon, kapansin-pansin na agad ang mga napakagandang mga bahay na nakatayo sa bungad. Sa parting harapan ay napakaganda ng mga bahay. Pero pagdating mo sa likod, puro mga bahay na hindi natirhan na ang makikita mo. Alright guys, so nandito na kami ngayon sa loob. Merong iba na natapos pero wala pa rin nakatira. Meron naman iba na tinirhan na nila. Pero majority ng mga bahay na nandito is mga abandonado. Yung plano kasi nila, sa loob ng city, meron pang isang city. Parang ngayon yung plano nila, magkaroon ng sariling komunidad. Dito guys may lake. Wow. Ang ganda ng lake pre. Grabe ang ganda. Guys, tingnan nyo naman yan. Wow, ang ganda nga. Kung makikita nyo dun, mga building rin yun na hindi na natirhan. Sayang. Ito yung challenge mamaya sa atin pre. Tingnan mo naman yung dilim niya no. Ulap, parang ito mo nagkukumpulan. At maya-maya biglang may kumuusap sa amin na taga dito. Hello, my name is Dian. Zach. Dian. Dian. Yeah. You living here? Yes. Wow. Wow. Where's your house here? Yeah. Wow. How long you've been living here? May 5 years. Wow. nakatira naman doon sa mga area, pero doon sa pinaka, wala na. Kawawa naman. Pero sayang din naman, no? Naggaso sa malaki, walang hindi na punduhan, hindi na naayos. Sayang. So you're the first guy who trusts this project? Yeah. Isa pala siya sa mga nagtiwala dito sa project. Thank you very much. Stay safe. Bye. So ngayon guys, aakitin naman namin yung isa sa mga bahay dito. So guys, ganito kalaki yung bahay. Ganda. Ayan, yung size ng tao. Ito yung bahay. So guys, aakitin namin. Ganda, no?
So kailangan nating magdoble ingat kasi walang hawakan to par. Tara, akit pa tayo ng isa pang floor. Akit tayo sa third floor. Ingat lang talaga. Nakakalula no. Third floor. So ito na yung view niya dito sa third floor guys. Wow, ang ganda. Ito ang problema natin ngayon. Nararamdaman ko na ang ulan. Tara, akit natin hanggang 5th floor. Inakit namin yung pinakadulong palapag ng gusali. Malumot yung hagdan at sa tingin ko dahil lagi itong nauulanan. Eh, walang bubong eh. Kaya Sabi, dito na tayo sa rooftop. Wow, katakot boy. Ganda ng view, man. Guys, so nandito kami ngayon sa rooftop. At dito, tanaw na tanaw po yung mga bahay na hindi natapos. Ito yung likod at sa harap naman, eh, napakaganda rin na view. Yun yung makikita mo sa likod at dito naman sa harap, isang man-made lake ang makikita mo. Tapos ito, I believe elevator to eh. Yun, nakakatakot, baka malaglag ako. Yan. Grabe. Pre, isipin mo ba ay may elevator? Oh, saan ka dun? Nasa ikalimang palapag kami. Napakataas nito nang biglang umulan. Nakaw. Sayang. Guys, so at the moment, sobrang lakas ng hangin dito. Tapos, unti-unti na lumalakas yung kaninang ambon lang. Biglang umulan. Masamang balita to para sa amin. Hindi kami makakababa dahil baka may madulas lalo na at malumot yung hagdan. Kung makikita nyo, gastig, ang lakas ng ulan. Grabe, no? Madilim na ulap na may dalang malakas na hangin at malakas na ulan ang kalaban namin ngayon. So guys, ngayon stuck kami dito sa rooftop kasi umuulan. So nakakatakot kasi baka mamaya biglang madulas kami dyan, lalo 5 palapag to. Oh my gosh. Hindi tumitigil yung ulan at dahil dyan ay hindi kami makalabas sa gusaling to. Gusto pa sana namin maglibot dito sa compound na to pero na-stuck na kami dito Sayang, dahil sa no? ulan. Sayang. Ang gagawin namin is maglalatag na muna kami nung pwede namin maupuan kasi ang dumi dito. Naglatag na Grabe, muna kami ng mauupuan. Hindi namin alam kung hanggang anong oras kami dito o kung makakalabas pa ba kami. Yan. So yun guys, Actually, 3 pala sila. Dati 2 lang eh. Ngayon naging 3 na sila. ito lang yung aming sitwasyon dito. Literal, talaga, stuck sa 5th floor ng isang abandonadong bahay. Bago ang lahat. Gusto ko ipakilala si Joash. Oh, 4 pala. 4 pala sila. What's up guys? Guys, kung maalala nyo guys, sa page ko, nag-post ako last month. Nasabi ko magsasama ako ng fan papuntang Vietnam. Wow, nagsama Tapos si ng Joash, fan. siya yung nakasama. Kasi bumili siya ng limitless merch. Yan. At ito na yun! Ito na yun. Ito na yun. Nasa Vietnam na tayo. Wow. Okay guys, so at the moment, it's 6:31 na ng hapon dito sa Vietnam. Wow. And medyo umuulan pa rin. Pero Galing, once na galing. tumila na ang ulan, mag-team split kami into 2. Uy, team splitting na sila. Ayun. Nag-aantay kaming tumila yung ulan sa oras na to nang biglang may marinig kaming boses ng bata. Uy, boses ng bata, no? Ano kaya yun, no? Guys, hindi ko alam kung narinig yun. Nagka-timelapse kasi kami dito, tapos biglang may batang. Parang dyan nga lang sa baba natin. Yun nga. Kakalubog pa lang ng araw. Talaga. Madilim na dito. Wow, kakaiba yan, ha? Tapos biglang may ganong boses. Sana narinig niyo. Gagi ang kasi paano magkakaroon ng bata mo ulan? Nasa itaas na kami ng gusaling to at wala nang atrasan to. Guys, kapag natapos namin tong challenge na to, make sure you subscribe because I'm trying to reach 1 million subscriber before the year ends, baby. And na. Wala kaming ibang magawa kundi ang magantay sa pagtila ng ulan. Kaya pagkawala nito, Tumigil na yung ulan. Tara, baba na tayo. Kaya nagligpit baba na sila. kami agad dahil hindi kami pwedeng abutan ng ulan. Pababa na kami. Pre, ingat ha, madulas pre. Dahan-dahan lang pre. Ang dulas kasi puro lumot na. Oo. Kung makikita nyo yung daan Ang guys, kipot naman ng hagdan. sobrang malumot. Ang ikipot to, tingin mo yung hagdan, ang kipot niya. Delikado yan, no? Pag nagkamali ka, dire-diretso ka, bali-bali buto mo. Diba? Tara. Dahan-dahan lang pre. Tingin sa dinadaanan. Dito yung may kung ano na bata kanina. Sa palapag kung saan narinig namin yung bata ay maya-maya lang may narinig na pala yung aming camera. Uy, Hindi namin napansin to dahil nakafocus kami sa pagbaba. Ngayon ko lang narinig nung nag-e-edit na ako.
Wow. Ayos na kayo? Dito na tayo sa pinakababa. Pre, buti na lang di tayo bumaba kanina kasi sobrang dulas ng hagdan. Na-stranded kami doon ng 3 oras. Guys, nakikita niyo ba yun? Yung mga houses doon. Doon kami pupunta ngayon. Uy, So at the lilipat sila, moment, lilipat. 9:04 na. And kailangan naming samantalahin tong oras na to para makabili ng mga kain. Sa hindi kalayuan ay nakita namin tong maliit na tindahan. Binili Uy. na namin ang lahat ng kailangan para makasurvive buong gabi. Wow, sarap naman. It was all abandoned. Napakarami ring lamok, that's why we decided na bumaba na lang ng isa pang palapag para doon magstay. Grabe, sobrang init dito sa Vietnam. Mas tuyo yung pwesto namin dito, kaya naglatag na kami na pwedeng maupuan at ganun din sila. Sana naman walang magparamdam dito. Grabe, sobrang init dito guys. Delegado. Sobrang pawis na ako. Nagpapahinga kami at nag-aantay na mag 12:00 nang may marinig kaming parang footsteps sa baba. Guys, parang may naglalakad sa baba namin. It feels like someone is walking downstairs. Kinikilabutan ako sa takot ng mga oras na to. At maya-maya lang biglang may dumaan na nakamotor. Doon, nakamotor. Ang pakiramdam dito guys, hindi naman ganun kabigat. Yung nakakatakot dito yung yung buhay talaga. Akala ko kami lang yung nakarinig ng footsteps. Sila rin pala. Okay guys, time check tayo. Ang oras natin ay 10:58. Wala pa kaming 1 oras dito pero parang manabibigyan kami naglalakad. Uy, kakaiba Hindi no? namin alam kung saan banda yung naglalakad pero parang dito sa likod namin. Isa pa sa nakakatakot dito pa. Nandito tayo sa pinakataas. Uy. At maya-maya lang bigla siyang tumawag sa akin. Kali. Kanina, wala pa ako nararamdaman, hindi mabigat sa pakiramdam. Pero ngayon lang, bago mag-11, kagi may naglakad sa likod namin habang nagkikwentuhan kami. Dito mismo sa pwesto namin. Kanina pa kami nakakaramdam na naglalakad sa amin. Sa bandang second floor. Tapos hindi namin pinapansin. Sige pre, update na lang tayo mamaya. So hindi lang pala tayo na nakakaramdam, pati sila nakakaramdaman na din. So guys, time check at the moment it's 11:23. So far kami dito okay naman. Ewan ko dun sa dalawa sa kabila. Bababa muna kami. Doon kami mag-i-stay. 4th floor or 3rd floor. Hindi namin feel yung pwesto namin dito. Talagang kinikilabutan ako. Bumaba sila ng isang palapag at pagbaba nila ng 4th floor. Ang problema namin dito, mas madilim pala dito sa baba. At bukod sa dilim ng lugar, meron silang nakitang hindi inaasahan. Ano kaya Mas nakita nila tuyo no? dito.
Tignan mo yung nakita namin. Ano? Ano yun? Meron ditong higaan. Uy. Possible may tao ditong natutulog. Baka mamaya bumalik yung tao dito na natutulog. Tawagan natin sila. Dapat lipat kayo ng pwesto. Tawag sila. Hello pre. Ano yun? Bumaba kami kasi iba talaga yung pakiramdam ko doon pre. May naglalakad talaga sa likod namin. Uy, tangin na yan. Dito naman pre, nasa 4th floor kami. May nakita kaming higaan pre. So possible, Lipat kayo. may possible na may tao dito pre. Parang gusto ko nang lumabas pre kasi baka once na bumalik yung pre. May higaan dito eh. Nakalatag. Higaan? Higaan pre, mismo Wala, banig. puta. Kaya mo mag-video call? Ay, ayun nga. At habang pinapakita niya sa akin yung banig, dito ko na napansin na meron itong dugo sa gilid nito. Uy. May dugo, may dugo. Kagi. Puro kinilabutan ako. Hawakan mo nga mo ng cellphone ko. Videohan ko. Kagi ka, kinilabutan ako. Kailangan ko to gawing black and white dahil hindi to pwede ipakita. Uy, delikado. Pili namin, hindi kami safe dito. Sama-sama na lang tayo, pre. Sama-sama. Tapos Yeah, ayaw pa kinaya, mag-focus hindi ng kinaya. camera kanina ko pa. Pinipilit, ano yun to? Kanina pa to, pre. Ayaw mag-focus, oh. Fresh pa yung dugo eh. Pre, try nyo nga i-unfold yung banig kung ano meron dun. Wala. Kailangan na namin na may exit dito. Kailangan mo tayo, pre. Puta, may ano po. Uy. Hindi natin alam kung ano ang ibig sabihin ng mga yan. Uy, puta. May kulay palang tali. Kasi, Sa lahat ng kasama ko kay Sir, ito yung kinalabutan ako na sobra. shit. Hindi pa namin alam kung nasaan sila. Nasa yung cellphone para? Nandito, hawak ko. Ay, nasa bulsa ko. Oh, shit. Nasa Hindi kayo labas sa kabila. Hello. Saan kayo banda? Labas nga kayo ng ilaw, hindi namin makita. Ayun, yun. Sige, kita na namin. So ngayon, papunta na kami kila Sark. Dire. Na kami Nagsama magkasama-sama na na sila. kami kasi delikado. Nagsama na lang sila. Dito na sila. Yan. Isa ako sa hagdanan. Isa ako. Meron daw nakaharang na sako sa hagdanan. At sa pagkakaalala ko ay kanina umakyat na rin ako agad pagtapos kong i-check yung sako. Try muna tayo, pre. Nga, pray muna sila, pray. Wait, Nakakatakot Nagdasal naman na rin talaga muna kami dahil alam ko na sa mga Alam mo, nakakatakot din talaga kasi solo kayo at ibang lugar yan. Delikado. Baka mamaya ibang mga siraunong tao pa, di ba? Dalihin kayo doon. Okay, ingat kayo dyan. ganitong sitwasyon, siya lang ang may kakayanan na maglayo sa amin sa kapahamakan. Yun. At the moment, it's 12 a.m. And gusto ko tong gamitin tong oras na to para makapagpahinga, magpakalma. Kasi mamaya alas 3, gusto ko doon ko labas lahat. Gusto kong makita eye to eye yung nakita nila kanina. Gusto ko ma-experience yung Kakaiba yun, feeling kakaiba. doon sa 5th floor. Nagpapahinga kami while waiting for the 3 a.m. challenge. Nang maya-maya ay may bigla akong narinig na boses sa baba. Uy. Puta. Uy, shit.
At maya-maya biglang may umandar na motor. At isa lang ang ibig sabihin nito. Hindi lang kami ang naririto. At pagsilip ko sa baba, may ibang tao nga. Guys, let's reach 1 million na agad. Hindi na before the year ends, before the month ends na agad. Natakot na. 3 AM na. Na-stress na ng madaling araw and gusto namin puntahan yung bahay sa kabila. Wherein doon sila nakakita ng isang banig na may blood stains. Uy. And merong ribbon na hindi natin alam kung saan ginamit yun. I wanna see it face to face, close. Nagligpit na agad kami at kaagad na bumaba. Pinuntahan na namin ang bahay na may higaan na may dugo at dito natin makikita ang lahat. Ay, ang binalikan nila. May mga baraha kaming nakita na nagkalat dito. Senyales na may nakapunta na rito at naglaro. Sa hindi kalayuan ay may baraha na naman. Baraha na number 6. Tinuloy ko na ang pag-akyat at hindi na namin pinansin ang mga nagkalat na baraha. At maya-maya lang, So ito yung sinasabing blood. Yung hawakan siya sa iyo kung magkaroon ng fingerprint dito. Ano kaya yan, no? Kanino kaya yun? chinek ko maigi kung dugo ba talaga ito. And it turns out na totoong dugo ito at mukhang ilang araw pa lang. Ilang araw pa lang ang nakakalipas simula nung may punas ang dugo sa higaang ito. Baka nasugatan yan. Umakyat kami sa taas para tingnan kung bibigat ba ang pakiramdam ko dito. At pag-akyat ko pa lang, may nakita agad akong short. Isa itong short ng lalaki. At nung binaliktad ko ito, meron kaming nakitang dumi sa ilalim. Maybe merong natutulog talaga dito. Siya yun. And we don't know kung bakit may dugo. Hindi safe dito. Bababa na sana kami para umalis. Pero pag flashlight ko sa dulo, sa lugar na kung saan merong higaan na may dugo, meron akong nakitang tali. Uy, tali naman ngayon. Yung dulo ng tali ay nakabuhol ng pabilog. At hindi namin alam kung bakit may ganito dito. Ito yung tali na hinila mo ng ganun yung higpit. Oo. Madalas ginagamit pang bigti. Hindi maganda ang lahat na nakita namin at mukhang delikado kami dito. Kaya nagmadali na kami bumaba at kailangan naming agad na makaalis sa lugar na to. Delikado yan. Kaya nakalis sila, nakababa. After what we saw, we decided to go home. Ramdam kong hindi safe dito at swerte na lang dahil matapos ang lahat ng nakita namin, ay buhay pa kami. Tama. Okay guys, at nakauwi na kami. And finally, safe na kami dito. Always stay safe and always remember, be limitless. Ayan, mga tropa. Natapos sila. Pero delikado. Buti hindi sila ginalaw ng mga tao dun. At mahirap na. Dayo lang. Hindi nila alam ang lugar. Buti nakalis sila. O siya, paano mga tropa? Shout out sa inyo ha. Paalam!